Isa sa mga sakit ng mga merong katungkulan, kung siya'y nahalal, kahit barangay captain nga o konsihal, lalo na po kung vice mayor, mayor, gobernador, o senador, o congressman, o presidente, o vice-presidente, at sa pribado naman kung manager ho, o kaya presidente ng pamantasan, ay para bang kalakip ng katungkulan ang tinatawag na entitlement. Ang ibig sabihin, nagdidiman po sila ng serbisyo sa mga tao. Bigyan sila ng prioridad, bigyan sila ng special na treatment, at bigyan din po sila ng special na mga posisyon sa mga kumbira sapagkat ito'y entitlement, parang kambal na kanilang posisyon. Ngunit kung titingnan po natin na ang kambal po ng posisyon o katungkulan o sabihin natin kahit sa pribadong sektor, yung mga offices of responsibility ay hindi po yung privileges, kundi po ang katungkulan, ang paglilingkod. Kaya nga ang slogan na ginagamit ng pamahalaan ay serbisyong totoo. Ang ibig sabihin yung mga nahalal ay dapat magkaroon ng serbisyong totoo mula sa kanayunan hanggang po sa nasyonal. Kasama na po ang mga bayan, ang mga syudad, mga probinsya, at ang kongreso. Hindi po ito isang entitlement na ikaw pag nahalal, maging number one ka, doon ka sa kabisera. Ito po ay sakit din, hindi lang namang ng mga public official, kundi sakit din po ng mga nasa privado sektor, kahit po sa simbahan o sa mga religious sector, na meron silang pagtingin dahil po sa kanilang katungkulan ay sila entitled. Tulad halimbawa sa traffic, pag nakita yung mataas na merong katungkulan, espesyal, pwede kang lumusot at pwede kang magkaroon ng special lane. Yun po ang tinatawag na entitlement. Kung mahaba naman po ang pila, nakita po isang mataas na posisyon, bigyan ka agad ng isang posisyon, yun po entitlement. Kung meron po tayong kinikalalang entitlement, ako po ay yung pong merong mga kapansanan. At ngayon po, ang ating pamahalaan na kumikilala rin ng entitlement ng mga senior citizen. Sapagkat po sila may katandaan na, mahina na po, ay yun naman may kapansanan, kaya po binibigyan sila ng special treatment. Pero sa totoo lamang po, mga ordinaryong tao, mataas ba ng kanyang katungkulan, mababa ang kanyang katungkulan, at siya may kakayahan, malakas pa ho ang tuhod, bata pa ho, hindi dapat mag-demand. Kala ho nila itong entitlement to ay demandable. Ang ibig sabihin ay kayo ho ay dapat magbigay. Hindi ganoon po ang panunungkulan. Hindi po ganoon ang maging mahalal. O kaya maging parish priest o presidente kahit ng pamantasan o sabihin natin ng congressman o senador. Hindi po yun demandable. Ang demandable ay sa atin, hindi po sa mga tao. Ang serbisyong totoo sa mga mamamayan. Ang katungkulan po ay ang paglilingkod. Ang katungkulan po ay ang pagtulong. Ang posisyon po ay dapat ay isang tunay na paglilingkod sa bayan at sa mga citizens. Kaya po, pag ako minsan napupunta dyan sa mga checkpoint ng mga frontliners at nagwawang-wang-wang at meron naman hong hindi naman ambulansya, hindi naman po emergency, ba't siya ho siya nagwawang-wang? O kaya sabihin natin, kala nila, basta magkaroon ka ng mga tinatawag na hazard light, pwede ba nang gawin ang gusto mo? Na para bang meron entitlement pagkaroon ka ng hazard na pwede ka umistop anywhere, pwede ka mag-park anywhere, at tuloy-tuloy ka rin ho sapagkat hazard. Bakit may hazard? Meron bang emergency? Kumikilala naman po natin yung emergency. Ngunit, pag tayo ay nagwawangwang at nagkakaroon ng hazard light, dahil po sa ating posisyon, ito po ay nagiging entitlement. Dahil dito, ang entitlement, yung kulturang entitlement ay isang sakit. Ganon din po sa mga revolusyon. Maalala ko pa, nung panahon po ng aking maas na miswari, yung SPCPD, kala nila basta MNLF ka, entitled ka. Ngayon naman sa BARM, dahil daw sa MILF ka, entitled ka ba?
Ganun din po, entitlement is wrong. Ang kalakip ng katungkulan ay paglilingkod. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.